Ito ang My Kwentang Scholarship presents Classroom. Made possible by our ever palalait pero very generous na mga VVIPs. Oras na para mag-nominate ng public school section na nangangailangan ng school supplies, renovations, electric fans, at iba pa. Email all requirements to ang walangkwentangpodcast@gmail.com with the subject line My Kwentang Classroom Application. Ang requirements ay personal story. Bakit kailangan ng public school section na ito ng tulong? Paano mo sila nakilala? Ano-ano ang mga kailangan nila? Classroom profile. Background ng mga students like yung age nila, background ng school, at syempre ng community kung nasaan ang school na ito. Photos and videos of the classroom at pwede na ring isama ang teacher. Muli, thank you to our generous VVIPs whose monthly subscriptions will make this possible. Subscribe to angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com because part of your subscriptions will go to this scholarship. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At hindi tayo magsasawang maniwala dyan. So, ang ating episode, actually, very maswerte tayo kasi hindi namin in-expect. Nung lumapit sa amin ang Fire and Ice, tapos sabi nila, 7 sessionist, parang sabi namin, feeling namin, dahil sa kabisihan nila, siguro mga 2 lang pupunta dito, 3, ganyan. Or si Sir Ice lang uli. Oo, the rest mga standee na lang, Photoshop na lang natin. Dapat kami ni Pero Ice nagulat kami, oo. Dinuli kami ni Ice. Nagulat ko rin. Hindi, malakas ang loob nila kasi Zoom. Kasi Zoom. Pag physical, yung mga 6 a.m., kami ni Princess yun. Kami lang. Tsaka bakit naman tayo mag-record ng 6 a.m.? Parang Hindi kasi nag-guest kami sa mga morning shows to promote the show. So, ang call time niya sa mga 6 a.m., ganyan. So, yung tipong hindi na lang ako matutulog kasi baka malate ako. Ganyan. Ako baka di na lang pumunta. Pero ngayon, 7 silang nakarating. Oh my God. So, itong mga guests natin today, I think, mare-reveal yung age, no? Pag nakilala mo sila lahat. Age reveal. Ang left the stream. Yun po yung pakilala natin. Hanip sa intro Oo, bali yun yung magiging pakilala natin isa-isa. Parang name tapos year reveal. pinanganak. Year Yes. pinanganak. Actually, Yan. Pwede bang educate natin year yung na mga... lang? Year of the Rooster, ganyan. Pwede bang Year of the Rooster. Tingin ko. Actually, Oh my God! Umasenso na kaya si Seth dito sa Malta? There's only one way to find out. And here is the truth and nothing but the truth! So help me God, gave me you. Nay, pwede bang si tatay ang magatid sa akin sa altar? Kapag nandun kayo ni tatay sa araw ng kasal ko, yun po ang pinakamasayang araw ng buhay ko. He's a liar. I'm sure hindi mo to bahay. Napili ko yan, no? Ay, sir! Madam! He's lazy. You still love him! I don't love him anymore. Ako, in love sa kanya? No. Ayokong makulong si Essie sa kasal na hindi siya handa. Tulungan mo naman ako na mapuspone na lang ng kasal. Sige na. Oh, yes! Tito, Joey po. Ay, Joey! Ay, Joey, ha? Huh. From the director of I'm Drunk, I Love You, J.P. Haba. Sabi nga nila, marry your best friend. Nangyari. Susubok ako. Chuchu-chuchu. From producer Antoinette Hadaune of Hit Romantic Movies. Hindi man ako naging mabuting asawa sa'yo. Gusto kong gawin ang lahat para maging mabuting ama sa anak natin. Pakiramdam ko, ang dami kong pagkukulang. This Valentine's, may mga magbabalik na feelings and lovers. Kahit anong ganda ng past, dapat mag-move on. Juan Carlos, Loisa Andalio, and your OG rom-com royalty, Jolina Magdangal and Marvin Agustin. Iba ang mabuting mag-asawa sa mabuting magulang. Ex-Lovers, a film by J.P. Habak. Kita Kids this February 12, 2025. Loves, ang ganda-ganda mo. Ayaw! Ganda-ganda! Pag naka-filter.
kailangan natin i-educate yung mga Gen Z na mga listeners and viewers natin. Kasi, kung hindi nyo na itatanong, itong mga to, nung, ayoko nang i-reveal nga yung year, no? Grabe pero, naman yung post mo dun sa nung, parang nung, ang tagal yung millennial post eh. Alam mo yung pag naghahanap ka ng birth year mo sa pinipilapan mo online, yung layo na. Layo na, pag gano'n na yung ganon. True. So, sila yung talaga, pinipilahan yung mga concert, sila yung mga, pag may kamag-anak ka na taga-ASAP, ganyan, talagang sila yung gusto mo mapanood sa ASAP na segment. Saka maraming na-impluwensyahan sila na gustong maging singer. Pero konti lang yung nag-succeed, I think. Konti lang yung nag-succeed. Kaya ngayon, yung mga kanta nila, yun na yung mga kinakanta nyo sa video, okay? Talagang magbigay-pugay tayo dito. Ito yun, magkakasabay na to. Pag mga naka 2 buckets ka na, no? Ito na yun. Yes. Sila na yun. Lakas naman, 2 buckets. Pero ngayon, may concert sila. May Valentine concert sila. Pero, kapag ngayon pa lang kayo bibili, better luck next time na lang. Kasi, pag pinuntahan nyo yung website, sa yung Ticket tickets, World. wala na. Sold out na yung tickets. Pero baka may mga Net, baka may available pa sa Turtles. Kung meron nagbibenta ng tickets sa Turtles, baka may mahanap. Ibig sabihin talaga. Oo nga. Ano yung turtle? Ano daw yung turtle? Video kay please. Hindi, yung turtles kasi, alam mo, favorite ko yung turtles kasi mura. Naabutan ko yung turtles na parang 50 pesos per hour. Sobrang mura ng turtles. Sobrang mura. Hindi siya kamura. Mura siya. Presyong estudyante. Pero, we love turtles. Hi, turtles! Kala mo naman. Pero yan. Uy, buong yung turtles sa students. Kung mga nakikinig sa atin, hindi nyo alam yung turtles. You're missing a lot. Charing. Okay, pakilala na tayo haba ng intro. Gusto ko yung hindi pa pala tayo napapakilala. Pakilala muna tayo. Parang patapos na yung interview. Thank you ikaw ang nagpakilala. Okay. Ako si JP at pinalaki ako ng sessionistas na kapag may kumakanta sa harap, merong mag-a-appear sa likod. Ang ganda. Ibang approach yun, ha? Yes. Ganda nun. Paano ko sundan yun? Ako si Tonet at nalaman ko yung genre na bossa nova. Ang ganda nga. Dahil kay Miss City. Hindi ko alam yung bossa nova. Ano ba yun? Tapos dati ayoko nang kumanta kasi baka maano si wala namang pumipilit. So ngayon, sa sobrang sikat nga nung pagpasok ng mga kanta ni Miss City. Wala, legit na genre na yung bossa nova. Tapos ngayon talagang staple na siya sa mga kasal. Kapag kinakanta na yung mga kanta ni Miss City ngayon, bukod sa video, okay? No. You've made it. You've made it as a wedding. As a wedding? As a wedding. Then saka, direct, yan? Yun yung, sakto yung pagkuha ng lumpia. Kuha ng lumpia, ng coffee jelly, cordon blue. Ready na to. Cordon blue nga daw. Cordon blue. Pagkakanta na si Miss City. Kapag table 3 na yung kukuha doon sa buffet. Totoo. Tapos side naman ng bride, table 3, side ng bride, habang kumakanta ng Talagang pinilit niya. Ako lang to. Okay. Ito na ang mga guests natin. Uy, grabe. Nakakaano to 7 sila. Oo nga. Kala namin kaya hindi ka sasama kasi pupulutanin ka namin eh. Talaga ba? Buti nakakita ka. Ikaw yung nasa na-confirm eh. Sana pala nag-turtles na ako. Buti ba mag-turtles ako. Isa yan sa mga pinakatamang ginawa mo talaga. Dito tayo ngayon. Di ba? Okay, yung ating guest na kung bibigay-pugay tayo. Parang first time ever. And ang daming mga debut dito. Sige, go! Ako si Kian Cipriano at lumaki rin po ako sa piling ni Tonet. At nagsimula po ako sa journey na to. Nakikita ko na po si Direct Tonet. Tribute pala siya. Isa ako sa mga sessionistas. Isa ako sa mga pinalad na maging parte ng napakalupit na grupo na to na sessionistas. So, yun. Ako po si Ice. Sanay po ako sa malagkit.
Okay, wag na po nating do not expound. explain further. At isa rin pong member ng Sesonistas. Tsaka gusto ko yung sanay ako sa malagkit. Ganun yun, quote. Next. Ang hirap naman. Yung naka-sleeveless. Oh, yung gwapo? Dalawa sila. Tatlo. Tatlo. Ay, 4. Ako po si City. Magandang gabi. First time ko maka-zoom lahat ng to. Masaya pala. Lagi tayo nag-zoom. And, first time ko nakita si Dax. Meron ka palang, dyan? Ano? Triangle. Inverted triangle. Ito. Hindi, kumain niya ng barbecue uling yan. Yun. Hindi nakita. Naiwan kasi no early 2000s eh. Kaya. Nostalgia. Pati balbas mo nostalgic pa. Ganda dito sila nag-catch up. Catch up eh. Oh, may bigote ka na pala. Magkasama lang tayo. Anyway, magandang gabi po. Ako naman. Ako si Princess Velasco and recently ko lang na-discover kasi may nakita ko sa Bohol na kambing na siguro lolo na siya. Tapos mahaba yung dito sa kaya pala goatee. As in, promise guys. So, after 4 decades. Ang galing. Kasi nga, ngayon lang ako nakita ng lolo na kambing. Saan po papunta yung kwento? Hindi, naalala ko kasi si Duncan. Dahil kay Duncan. Binatak pa lang na kambing yan. Tata pala hindi ako nag-shave. Nagulat kami doon. What a trivia. Salamat po sa trivia, yes. Thank you. Okay, yes. Now you know. You're welcome. Hi. Hello. Magandang gabi. Ako si Juris. Ako yung pinakabata sa Sesonistas. Uy. Okay, ilan po sa atin yung ilan po dito yung mag-a-agree. Ganda ng trivia na yun. Ang ganda. Ako nga. Parang lahat na. Tsaka intro pa lang to no? Oo. Intro pa lang. Parang pagkatapos ng intro, outro agad. After ng intro, promote na kayo, tapos exit na tayo. So, kailan po yung last Sesonistas? Nakapagod. Okay, next. Ako po, Senyoy, hindi ko masyadong maintindihan yung malagkit, pero willing po akong subukan. Uy! Okay, let's not explain it further again. Marami yatang didigitan sa katawan mo nung malagkit. Sinimula ni IC. Okay, kung hulaglagan na rin lang, sige, kung pinakamatakaw sa grupo. Ayan na yan. Ito, yan. Lahat naman nag-agree. Wala namang kumontra. Lahat nag-agree. Very trivia naman. Okay, last but not the least. Yes, ako po si Duncan Ramos. Si Nyoy, nilalaro niya lagi yung mga, yung mga guitar. Ako yung nilalaro ko lagi, yung organ ko. Yung organ. Ay, may props! Ay, may props! Ang lasa jokes! Alam nyo Okay, sige. At ito ang... Ay, walang kwentang podcast. Hey! Love Sesonistas. Yay! Hello lang. Yes, kakatapos na ng intro. So, hello muna natin yung mga VVIPs natin na nandito ngayon sa Zoom. So, 73 sila. 73,000 dito. So, 84,000 tayo total. Tapos 45,000 tayo sa Discord. Hello, guys. Meron silang Love Sesonistas concert sa Feb 8 sa The Theater at Soler. Pero sold out na. So, parang... April 4. So, bali wala na to kasi wala na din. Oo. I-replay na lang namin to sa April 4. So, nandito sila para magyabang lang na wala sold out. Parang sold out kami. So, April 4, ngayon pa lang. Yes, bili na ngayon, kayo. Oo. Ngayon pa lang naman, pa-flex naman ng mga naka-sleeveless na lalaki kasi nagyayabang tayo. Grabe!
Pero yung April 4, pwede nang bumili, hindi pa? Or wala pa? We'll release the ticket details soon. So. O, i-refresh nyo lang yan ng Kung ako sa inyo, panoorin nyo muna yung Feb 8 kasi baka hindi nyo magustuhan. Baka magsisi lang. Wala na nga eh. Sold out na. So, itong episode na to ay parang warning sa mga manonood sa Feb 8. Oo. Baka mamaya, hindi nyo nagustuhan. Nakabili na kayo ng ticket. Ano ba sinaselebrate ng April 4? Araw ng Kagitingan. Talaga? Legit? 9 yun. Sabi ko na, absent ka nun eh. Yung tickets available sa Ticket World, pero wala pa. Yes, tickets are available at Ticket World. Or you can call us, message us sa Fire and Ice hotline, 0917-700-3262. Tapos we'll post naman the details in terms of ticket reservations, ganyan. Lovely. Congrats naman na sold out agad. Ang bilis. Salamat. Ba't hindi bonus kasi? Hindi, kaya nga, noong una kasi, in terms of, kasi pag February talaga, yan ang isa sa mga busiest seasons ng events. So, pahirapan humanap talaga ng venue. Kaya, nung nagtanong-tanong kami, it was supposed to be for 2 days talaga, 7 and 8. Buto lang, walang venue available ng 7 and 8. Ay, hindi nyo ba kinonsider yung Turtles na? Oo nga eh. Was about to ask din eh. Parang sayang yung opportunity. Baka pag nag-dance number tayo, hindi natin maangat yung mga paa natin. So, sabi ko, sorry, pero next time na lang. So, may dance number yung Feb 8? Kian, may dance number ba yung Feb 8? Ganun. Lahat kami. Line dance. Yan yung choreography. Ayan. Gusto nyo yan eh. Sige, so ngayon ang gagawin natin, may quickie episode to. So, dito sa Ang Walang Kwentang Podcast, pwede kasi silang magbigay ng letter sa mga santa namin. So, kami lang nag-canonize. Hindi naman alam to ng Santo Papa. So, kami lang. So, merong si Santa Jolens for romance, for love. Si Santa Angge for sex and intimacy. Yes. Ano ba? Santa Yani for ACADS, mga Gen Z problems. So, ngayon, iba't ibang letters. Yeah. Tapos, sasagutin natin. Bahala kayo kung anong gusto nyong sagutin. Or pwede rin ayaw yung sagutin. Okay din naman yan. Natatanggap din nila yun eh. Okay, ito ang first letter. Pangalan niya ay Never Give Up the Lande. Ang question niya ay, paano po ba maibabalik ang dati naming chemistry sa landian ng 12-year kong kalandian? Oh my God. 12 years na landian, yes. 12 years na sila. 12 years. Hindi sinabi kong sila eh. Parang walang label, ganun. Walang label. Pero nawala yung chemistry. So, unang nawala yung label, pero nawala rin yung chemistry. Kasi kahit ako din kung 12 years na yung landian, mawawala talaga yung chemistry. Totoo. Or mawawala din yung energy ko para lumande dun sa 12 years na yun. Parang ang tagal ng 12 years na. Or baka siguro, ginamit niya lang yung word na lang. But it's basically, just yung romance. The romance. Paano daw may babalik? Kaliwa o kanan? Kasi sa kinukurot ko pa rin yung pet na asawa ko. Siguro hindi ready si Kian eh. Hindi ready si Kian. Sige, ako, kasal kami ni Lisa for 10 years already. Siguro, para sa akin, kasi ang tendency is kapag tumatagal yung relationship, sometimes we tend to take the person for granted. Kasi alam naman, especially if you're married na, kasi alam naman natin, nandyan lang sila at hindi na sila mawawala. So that's when, di ba, unlike kapag nanliligaw tayo, we do everything to make the person feel special. So what's stopping us na kahit kasal na tayo, we still put that person first and make them feel special every day and put in all the work kagaya ng ginawa natin before. So I think yun, it's really, for me, looking for the different things. Kasi syempre, when you're together for a long time, nagbabago rin yung person over time. So it's really looking for the different parts and bits and pieces dun sa tao na yun na parang bago mong mamahalin. That's yun for me. Ganda. Meron po bang lalaban dun sa sagot ni Ice? Ju! Bakit? Si Ju. Nagtawag na lang. Hindi, matagal na kasal yan eh. Kaysa sa amin eh. Yan ang pinakauna na kasal, di ba? Yeah.
2011 ako. Oh, so pinakaunang kinasal sa atin lahat. Siguro, pwede kong tanungin dun siya nagsulat kung sinabi na ba niya. Kung sinabi na ba niya. Kasi communication, of course, is important. Yes, tama. You have to Juris tell what you want. You have to tell Communication each is the other key. kung ano yung gusto nyo, kung ano yung ayaw nyo. Ganoon naman talaga sa relasyon, ano yung hinahanap nyo. Like, ano ba tawag doon? Love language. Oh, yeah. Ako naniniwala ko doon. Yung language of love na yan. Yun. Baka kasi sila nag-uusap, nagkikimkiman lang sila ng ng sama ng loob. Wala talagang mangyayari. Duncan, makinig ka kay Ju. I-unpack po natin to. I-unpack po natin. Si Duncan yung nag-letter send. Para sa kanya pala yung mga payo. Kasi yung dami na natutunan sa inyo. Gumawa pa rin sa ako si Never Give Up Lande. Okay, lipat na ba tayo sa next Ito, maiksi lang yung letter niya. From Lost Libra. Should I stay in the company that I feel like I do not belong? Career siguro to, no? For career. Kung ba di siya belong, gano'n. Kasi minsan baka feeling kasi nila ganun, pero hindi naman pala ganun. Minsan kasi out of our own insecurities. Minsan kala natin ganun yung sitwasyon, pero hindi naman pala. So, medyo mahirap yun kung ganun. Dapat merong third party or point of view that can confirm na that is what's actually happening. Pero baka epal siya, ganyan. Kaya ayaw sa kanya. Sabihin din nila. Minsan di ba parang epal naman ito. Huwag natin itong isama sa lunch. Pala siya, di ba? Oo. Ganun, ano? Kasi sa amin, si Kian, sinasabi ko talaga sa kanya, ayaw ka namin dito. Alam niya, diba? Alam niya naman. Pwede ba bukas naman dito ng bentahan, di ba? Pwede mo mag-out sa podcast na ito. Okay, face-to-face na po ito. Face-to-face na. Talaga example. Ganyan, di ba? Sabi ko sa'yo, okay yan, di ba? Kung sakali man na sa April 4 matuloy yung concert na date, kung wala ako doon, alam nyo yun. Guys, sold out na tayo. Hindi natin kailangan ng issue. Si Princess kanina nagre-raise ng hand, tama ba? O diba, parang class lang. Dapat si Princess sumagot. Si Princess yun eh. Hindi, kasi nag-work ako dati sa corporate. So parang na-experience ko yung parang ang katrabaho mo, ka-wavelength mo. Parang tayo guys. Di ba? Yeah. Tapos nagkaroon din ako ng work na parang ako yung pinakabata, tapos parang formal na formal. Kung araw-araw kasi pumapasok, apektado yun eh, di ba? So, eto na lang, practical answer. Kung feeling mo hindi ka belong, maghanap ka muna ng ibang work na sa tingin mo may mga tao. Ganda, may bulong. Kailangan practical tayo, hindi mag-resign agad, di ba? Tapos pag may kapalit na, di meron na, lipat ka na lang. Kasi, ang malaking factor yung masaya ka araw-araw pumapasok. Kasi, may friends ka. Tama yun. Ako naman, huwag ka magsayang ng oras. Amalis ka na. I mean, kung tingin mo na hindi ka belong at hindi ka man nag-grow doon, I think mas maganda na maging honest ka sa sarili mo, maging honest ka sa boss mo, sa katrabaho mo. Gawin mo siya nang wala kang binaburn na, na bridge, di ba? So, ayaw mo yung suggestion ni Princess na, maghanap siya ng patago. Ako mas parang, kasi may may mga character reference, di ba? Mga ganun pa yan, di ba? Kung medyo, medyo exit mo hindi okay. Parang sayang lang, 'di ba? Parang nawala ka na doon sa work na 'yon, hindi pa maayos yung naging exit. Parang gusto niyo pakinggan, kaya niyo na 'yan. Si City may gusto sabihin kanina. Ano is it? May follow-up question ako. Kasi ako never akong nag-work in a corporate setting. So wala akong idea. But ang question ko is, ano ba yung acceptable length of time for one employee to stay in a company na kapag nilook back siya, pag lumipat siya ng ibang kumpanya, hindi iisipin na parang wishy-washy. Oo. Unreliable or whatever. Ano ba yun? Mo yan. Meron bang... Hindi ko alam. Actually, yan, tama yan, sagot ni Casey. Para mga ganyan, 18 months, 2 years, pero ang balita ko ngayon, diba? Chismis pala ito, no? Chismis pala ito. HR. HR. Parang mas mabilis yung turnover. Oo daw, totoo. Based from sa asawa ko, oo daw. Sige, based sa asawa mo muna. Kasi mabilis daw. Parang mabilis na naghahanap ng iba agad. Yan, Hindi ata satisfied agad. Okay.
There. Lahat greener pasture, parang ganyan. Sinyo yung nagtaas ng kamay. Ang ganda naman yung mga nagtataas ng kamay sa recording na ito. Ang ganda, ang galing. Respectful. May lang ako na about dun sa sinabi ni Kian. Ako, baliktad yun sa akin. Ba't ka aalis? Diba? You just have just as much right to be there as them. After all, that's the work scenario. After the 5 o'clock cut-off time, may panibagong buhay ka na naman eh. So, may panibago kang set ng mga tao na pakikisamahan mo. Ngayon, kung pati doon, medyo hindi maganda yung turing sa'yo, may problema ka na. Baka, kumbaga, ikaw kailangan mo nang i-check yung sarili mo. Kumbaga sa kung ayaw nila sa'yo, di ayaw mo din sila. Magtrabaho ka na maayos. Kailangan mo naman yung trabaho dahil sa trabaho. Kung ayaw nila sa'yo, ayaw mo din sila. Teka, bakit si Kian yung sinasabihan mo? Pinagsasabihan mo si Kian eh. Option niya yun nandito eh. Hindi, ganito yan. Kulang lang yung impormasyon. Hindi guys, kulang yung impormasyon na nagsulat. Kaya nagkakaganito tayo. Kulang impormasyon. So, tawa ko. May bago ng tawag moniker kay Princess. Princess the Corporate Queen. Yeah. Acoustic Corporate Queen. Siguro ang pinaka-importante po natin kailangan sagutin, sino po ba sa inyo yung hindi feeling nila na hindi sila belong sa sessionistas? Baka yun po yung kailangan natin i-unpack kasi dito. may time pa naman eh, Feb 8 pa. So may time pa matanggal. May time pa. May time pa matanggal. Para ako. Ako yung malaki yung chance. Pero okay lang, kasi after 5 o'clock, pwede naman. It's a new life. Yeah. Sabi nga nila, it's not just about the 9 to 5. Sorry, nakita niyo ba there was a graph that was forwarded many times na it's very important to choose, number 1, of course, yung life partner. Kasi you spend a lot of your time with your life partner. And then yung next na importante mo laging pinipili is yung work. Malaking porsyento ng panahon mo sa buhay mo at the age of 20 until 60, kung mga better time. Yung work talaga. So importante na you choose culture that you belong to. Baka di niya mahanap yung partner sa work, no? Kinabobore siya. Ikaw, ibang santa yung iniisip mo eh. I agree with kasi I'm one of those people din na importante sa akin yung level of happiness ko. Yeah. Kasi I believe that, and I think it's true for everybody na kapag masaya ka sa ginagawa mo, you're able to give your best, diba? Ibigay mo lahat ng dapat mong ibigay. Hindi ka rin naman magtatagal if hindi ka masaya sa trabaho mo. Magiging bugnutin ka rin, alam mo yun? So, I'm sure mawawala ka rin doon. And hindi unfair din for you and for dun sa pinagtatrabaho kung hindi ka masaya kasi hindi mo mabibigay yung lahat mo. So, ako, it's like any relationship. If you've put in the work and you're still not happy and you don't think you are growing as a person, then leave. Ganon dapat. Dapat, Ganon. Pero Kian, don't leave. We love you. Don't leave. Maraming salamat. Pwede naman tayo magpilian, magbotohan na lang tayo sa amin ninyo. Kung gusto nilang medyo... Gusto niyo po bang gawin na ngayon yung botohan? Gusto mo maghanap ng train, di ba? Medyo... Kami na ang NAMFREL. May HR na tayo. Okay, sige, next. Okay. Haba na rin itong Teka, message ko lang si Kian sandali. Nagsasorry na agad. Okay, ito. Galing kay Bipolar Aquarius. Aquarius ako! Sorry. Ay. Kayo po ba ito? Ano mga na Aquarius? Feb. Ay, tama di ba Feb? January to Feb, early Feb. Oo. Galing talaga ni Master Hans, Okay. Master Handsome, no? Diretso na kayo. Alam nyo na kung ano yung Late dumating nung joke kay Sir Nyoy. Okay, ito yung question niya. How do I move on from an ex that I've ghosted? Ginost mo na eh. Ginost niya. Pero di siya makamove on. Ginost mo. Ginost mo na eh. Okay na yun. Ang sagot ko dyan, deserve. Okay, next question, please. Deserve. Nako, wag kami. Ang ganda. Wag kami. Actually, tama yun, Tonet, no? Wag kami. Wag kami. Wag kami. Ang gugulo ninyo.
Totoo yan. Okay, next. Pinagkakaya ng panahon. Next. Ito, serious naman. 2 days at a time. May karapatan na po ba akong sumaya? Ha? Siyempre. Lahat. Oo, Lahat naman. Karapatang sumaya. Except kung ikaw yun ang ghost ng ex, tapos di ka makakabupang dyan. Aris Positonet, ating consider. Aris Positonet. May karapatan ba akong sumaya? Sabi niya, walang context yun lang yung question. Philosophical. Oo naman. Kung diyan ka masaya. Di maging masaya ka dyan. Lahat tayo may karapatang sumaya. Yes. Kian para mayor. Kian para sa Senado. Sa darating po na... Oh my God, Kian, meron kang politician voice. Yung the way you modulate. Well, yung aming posisyon mo Huwag kayo dyan. Ano yan? Sabi ko sa inyo. Ito naman naka-shades, Siyempre, kasama yan. Sa balota, di ba? Okay. Ang hirap tong ang daming sumasagot. Nakapagod. Okay. Mamaya, after na mag-uusap sila yung dalawa, grabe naman yung dami naman. Huwag na natin ulitin yung 7 sila. Ay, sa April 4, magtanggal kayo ng 3. yung podcast nila magkakaroon ng limit. Ilan ba yung guest? Banner ba? Artist na lang. Natuto na sila, natuto na. Pagdating nung part 2 ng April 4, 4 na lang po yung isa. Okay, ito. Last question. Siya si Ako Lang Ba. Hello mga ka-eme, directs, and love sessionistas. Wow! Ba't may wow? Ano pong gagawin ko kung crush ko na rin yung crush ng kaibigan ko? Very vocal yung kaibigan ko na gustong-gusto niya talaga si Dan for the past 2 years. Si Dan pala yan eh. Kaya nga eh! Sinabi. Si Dan. Si Dan. Okay. Pero recently, unexpectedly, daming Lee, biglang nagbago ang pagtingin ko kay Dan. Gusto ko na rin siya. Although, I know na wala naman akong pag-asa sa kanya. Well, yung kaibigan ko rin naman, straight kasi siya. So, dalawa silang walang chance. Ano ang gagawin ko? Ang awkward kasi kapag tinutokso sila ng other friends namin, tas ako naman tong si may tinatagong pagtingin pala. Oo, hanip din naman yung tinatagong pagtingin. Kunwari. So agad. True. Ang hirap naman nun. Okay, anong ating Tanong natin sa HR. Ses, ano tingin mo? Pagalingan na lang yan pag ganyan. Actually, oo nga naman. Tama. Ang galing, Pero pagalingan po saan? Pero, parang matik yun, ano? 2 years lang. 2 years ng crush ng friend 2 years niya. lang crush ng friend niya na walang ginagawa yung friend niya to elevate the relationship. Pwede na siyang... Parang pwede na. Pwede na. Pwede sirain yung pagkakaibigan, gano'n. Pero yun nga, yun eh. May ano sila doon, di ba? Medyo magkakaproblema sila doon, di ba? Hindi, pero kung pareho naman silang walang chance, enjoy na lang. Lantin nila pareho. Patingin-tingin lang. Alam mo kung friends sila, pwede lang pag-usapan yun. Baka nag-enjoy pa sila. Oo, no? Baka nag-enjoy pa silang kiligin. Ganyan. Ganito, wala namang pag-asa. I-keep nyo yung friendship tapos i-strategize nyo na lang. Di ba? Gano'n na lang. Pero ang tanong nga, hindi rin naman pareho assuming eh. Kaya. Gusto ko yung problema sila na baka mawala yung friendship. Pareho namang hindi sila kaya. Sa bagay, no? Sorry. Pero may tanong ako, sa ano ba? Like sa pag ganung sitwasyon ba? Parang, dapat ba meron yun na parang, una ko naging crush, as ito na yung, parang wala naman yan, dapat, di ba? Parang... Pag-crush lang, parang wala naman. Kung immature sila pareho, baka big deal yun. Oo, totoo yun. Totoo yun. 5 years old pa lang sila. Kaya Elementary. Simula 3 years old.
Yun naman pala yun. Elementary. 2 years na, no? Kasi meron akong friends na they started out as friends and then tinry nila na sila. And then during the course of the relationship, na-realize nila that they're better off as friends. And they're still friends until now. Like years. Pero siguro yung friend lang namin na yun yung ganon. Kasi masyado siyang matibay na. Ako yung lahat ng mga ex talaga sila. Palakihin po natin yan. Tama. Palakihin natin yan. Tama yung sabi ni Joshua. We're seated. Iba-iba siguro. Palakihin natin yan. Kasi ako, pag tapos na, gusto ko, wala. As in, malinis na putol sa lahat. Kasi no communication, nothing. Pero yun nga, may mga instances na, sabi nga ni Direct JT, depende sa maturity ng dalawa, friends ko, na they realize that they're better off as friends. Friends. Friends mo ba talaga yan? Ay, kayo po ba friends mo ba talaga yan? Kasi gusto ko lang malaman, di ba? Parang... Tayo lang to, City. Tayo lang po ito. You can be honest with us. Sino po ba ang nanakit sa inyo? Kung matapang ka talaga, invite mo siya sa Feb 8. Pangalanan natin, sis. Alam niyo si Damman, hindi po nagsasalita. Marami ng wisdom yan kasi meron na dito. Alam mo sa akin, dito ka lang doon sa yung crush siya. Kahit sino sa atin pwede magka-crush kahit kanino. Yan. Kahit sino, legal yan, ox yan. I mean, masayang feeling yan eh. Nagkakaproblema lang pag gumagawa na tayo ng sariling kwento, yung sariling Parang script ng iba. Storyboard. Delulu, parang gano'n nga. So, gumagawa ka na mali siya. Pero sa totoo lang, pag crush mo siya, di ba masarap mo siya makita or gano'n. Pero Happy crush. Meron ng fairy tale. Tapos minsan magsisinungaling ka na sa kaibigan mo. Yun na problema ron. Kung naging baby reindeer, no? Medyo mahirap. Yan, Iba na yun. So, paano nakita mo kaibigan mo nag-i-invest na, nagre-regalo na ng mga, yun ba, medyo sign ba yun na wag nang binigyan ng cellphone. Baka i-reimburse niya sa dulo, no? Inanuhan na rin na insurance. Mag-loan ka na kapag ganun. Laban kung laban. Pamahala ng binibigay. Tapos yung crush nila, ang dami kong gamit Dalawa ako cellphone. Si Oy! Acting ko yan Nagtataka na yung pamilya na may yung crush nila. Bakit parang iba na yung trabaho? May benefactor. Acting galing ka kiyan. May online selling na mamaya 12 midnight, no? May online selling po ako mamaya. Meron naman ganyan. Ito po. Okay, sige. Bilang end, question. Ano ang madededicate niyong kanta? Isa sa mga kakantahin niyo sa Feb 8 na Love Sessionistas sa isa sa mga letter senders natin. Ako, ang Hindi ka na-inform. Sabay ang pangwalo. Ako, charing. Okay, sino muna? Fine. Ako, yung Sige nga, kayo muna. Sige nga, kayo muna. Wag ganun. Ako alone. Ako. Char. Okay. Basta take a little time, baby. Ayun pala yung original title nun. Let's take a little time. Yes. Ano totoong title nun? Rainbow. There's always a rainbow after the rain. Para doon sa hindi dilim. Rainbow. Okay. Next. Sino yun? Daming isip. Hindi niya maalala yung repertoire. Yun yung problema ko ngayon Hindi ako makaayos dito. Kasi baka mawala yung camera sa Zoom. Nakalimutan yung mga kanta. Kasi may naalala ko. Di lang ikaw. Ayan, para sa mga... Can anybody find me?
Yes! Ang taas naman nun, Miss City, hindi namin masabayan. Ay, sino ba gusto ko Somebody to love. Okay. Ayun. Wala. Ako may isip. Na mental block si Ice. Surprise. Okay. Kahit anong song na lang. Sige. Thank you next dun sa ng Ghost. Lovely. Ako dun sa naghahanap ng trabaho kanina, ay yung parang kung aalis na raw ba siya o ako pagdating ng panahon. Yun ang yun ang bibigay ko sa akin pagdating ng panahon. Pabuti mo ba December muna? Friend of mine. Ayan, friend of mine. Pero kaso para sa friend ng friend. Oo nga, yung dalawa sila. Sige, ako rin. Doon na lang din ako doon sa may crush. Pakisabi na lang. Pakisabi na lang. Yes, ang ganda. Ay, pwede rin yung kung ako na lang sana. Oo, pwede. Pwede rin yung sa Hugutan namin hugot. Isa nag-aaral trabaho, pakisabi na lang. Umalis na. Pakisabi na lang. Bago na ako. I think nasa comedian pa ngayon. Siyempre. Sa comedian siya today. Siyempre, baka mawala pa ako sa sessionistas. At least may maambag man lang ako. Bagong career. Promote sila April. Pero mas masaya yung sa Feb 8 na promotion. So yun, abangan natin sa Feb 8. Kung nandiyan pa si Kian. Kung nandiyan si Kian. Actually, abangan natin sa April 4. Kasi yung Feb 8, andun si Kian talaga. Kasi nandun na yung picture niya sa poster eh. Wala nang choice. Hindi na magupitin. Hindi na pala magupitin. Ang sama na ng tingin ni Kian. Nagkakahalokol lang pala tayo dito eh. Titong-tito. Yung pala dito. Politician. Kakainom lang ng legal beer. Di pala yung shades mo ngayon, pang politician din, bro. Abay, siyempre. Ako kailangan na eh. Kakapaligan lang yan. Oo. Yung pangalan ko nasa ring. Okay. Oh my God. Pala ang kanta na dedicated kay Kian, akala ko. Bakit? Kaya kanta ko kasama. Okay. Grabe kayo. Pwede pa namang mag-back out, di ba? Di ba? Invite nyo sila isa-isa sa concert nyo. Pero with your, kung saan kayo mahahanap na social media. Akala ko sa kayo makahanap na venue. Ko lang naman yan. After 5 o'clock. After 5 o'clock saan kayo? So, yun. Bago lahat, Direct JP, Direct Tunet, maraming salamat sa pag-invita sa amin. Thank you. Salamat podcast. Yun, in-invite ko lang po lahat ng nanonood at nakikinig ngayon to please catch Love Sessionistas. That's on February 8 at the Theater at Soler and on April 4th. Same venue at the Theater at Soler. Ito po mga nakikita niyo rito, magkakasama po kami. Kasama sila Direct Tunet and Direct JP. Yes. So for tickets, you can get your tickets at Ticket World or you can call us at 0917-700-3262. Okay na. Yan. Magaling ng director namin, Ice Sigera. Oh, yes. Uy, balita ko nga magaling nga daw. Kami, tandem kami ni Liza dito. Si Liza, salamat din kay Liza. Liza. Laban na laban si Kian, natatakot siguro Hindi, kasi syempre kailangan kay... Magaling mo masahe to, Sorry niya, pero parang kakanta kita ng nasaan kasi parang ikaw yung mawawala ng April 4. Tribute namin sa iyo kanta mo. Pero maraming salamat sa mga bumili ng February 8 kasi wala na po talagang ticket. Ayan. So maraming salamat po. Kaya Congrats sa pagka-sold out. Salamat. Abang-abang tayo sa April 4 kapag naglabas na ng So, for me, please, kasi page ko rin sa Ice Sigera, I post all the updates for Love Sessionistas doon. So, follow Ice Sigera, the Fire and Ice live page, and other pages. Their pages also. Guys, reunion namin to, ha? Kaya... Ganun ba? Oo.
After 10 years sa concert. Sana excited kayo kasi kami sobrang excited namin. Love you, Dong. Parang hindi naman parang excited yung pagkasabi. Natawa ako sa pagkasabi ng kami. Oy guys, reunion namin to. Excited na kami. Parang may pagbabanta eh. But thank you. Salamat, guys. Ako, salamat. Thank you so much. Hanapin na lang namin yung mga IG nyo. IG ninyo at Nyoy Volante. Si Princess at Princess Velasco. Ako at Bossa Girl. Si Duncan at Duncan Ramos. And then si Kian at Kian. And then si Juris at Juris Fernandez. Di ba? Social media manager. Ang galing. Social media manager. May social media. But thank you, guys. Congrats. Thank you so much. Congrats. At tapos nga pala, huwag niyo pong kalimutan. Joke lang. As a comedian. Okay. Ayan, so sa mga brands yan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at ang walang kwentang podcast at gmail.com. And if you like this episode and podcast, please like. Nakalimutan na. Follow, subscribe to our YouTube channel, ang walang kwentang channel sa Spotify. Then, please like and subscribe. We release a new episode every Monday and Thursday, 8 p.m. Pero hindi na kami nakapag-release. Oo nga, oh my God, so, hindi ko yung sinabi ko. Pasensya na kasi nag-edit kami. So, ngayon, nasa editing kami ng XX Lovers, showing on February 12, 2025. Tapos magkakaroon ng block screening for the KMS. Yes. Sa SM North, I think. SM North. February 12, 8 p.m. Sa mismong araw ng showing. Yes. Kasi showing ng XX Lovers sa Feb 12, 2025. So yan, thanks guys. Balik lang kami sa editing. Oo. Kasi hindi pa kami tapos. Happy New Year! Happy New Year! January 16 na. Bye guys! Ta-na-na-na.